guys! Jerry di ay. Aldrin di ay. Hazel di ay. O karong adlaw mag-interview di ay. So, ato sa suro yun ang campus para mag-interview ta sa mga kadlagdayan tao diri sa kalibutan. So, what are we waiting for? Let's go for the DI vlog! Ayun, nandun siya, nandun siya. Good afternoon, sir. I'm Jerry Novella, and we would like to interview you about what are the possible causes and effects of overpopulation in your opinion. Okay, my name is Deji Timbal. Third year, BSed English. So, what are the possible effects? The possible effects of overpopulation. First one is lack of knowledge about family planning. Good afternoon, ma'am. I am Swet Kambari from BS Math. And my question lang po ako, any possible cause and effect po of teenage pregnancy and possible solution na po also for it? Lack of sex education wherein that sex education is na mo siyang tabu. Tabu siya sa labo na sa to Filipino families. Thank you po. May I get po your name? I am Mari Carl Joyce Cañada. BSed English, third year. Thank you. So, good afternoon, sir. I'm Lizel Sheen Cardana from BSed Math. So, my question, sir, is what are the possible cause and effect of illegal drugs to human? And also, sir, give us some solution na po. Ang effect sa drugs sa human is kaning magkaroon og mental defect. So, mo man yun ay kasagaran nga ginatira sa drugs ang utok mo sa tao. So, drop po na isa po na makapikto. Then, so mo lang to, ma'am. Okay, sir. Thank you. Sir, kisa ka yung name? My name, ma'am, is Alexander Olong, ma'am. Intern criminology. Sige po. Thank you, Thank you. sir. Ma'am, good morning. By the way, nasa kaya mga possible cause o effect pag magpataka taglabay sa basura? Po ka kasuhan na og environmental laws which is the 9003 the Ecological Solid Waste Management Act of 2004. So mo na siya ang mga possible effects pagkuhan ng pataka kaglabay ba. Salamat kay sa imuang time ug kuan ma'am. Thank you kayo. Thank you. Bye. Hi, good afternoon. By the way, my name is Josabel Luano from BS Math. I have a question. So, in the face of natural disaster like earthquake, what is the possible cause and effect if people panic? What do you think is the possible solution? So for me, the cause and effect why people panic during an earthquake because they are lack of knowledge. Wala sila yung knowledge about kung silang buhaton during earthquake. Possible solutions is one way na kailangan nato buhaton sa solution is mag-health og symposium such as tong gibuhat sa ato ang NSTP before nga nag-agita og natural risk disaster and management nga symposium nga kung asa it allows us to be aware kung unsa ang mga possible nga ginabuhat during natural disaster, not just earthquake but all other na natural disaster that could cause harm sa humanity katalang. Thank you. Good afternoon, day. So ako day si Jerry Novella and here mag-conduct mig research and also I research interview for our vlog. So ang among question lang about nimo is kanang what are the possible causes and effects of kanang overconsumption of natural resources? For example, pasagdan lang ang tubig nag-aga sa sa faucet, mahingana ba? So what are the possible effects and also cause of it and also your possible solutions? Na po nato ana sa mga overconsumption ning tama-tama lang pagkuha nato ni kay para in time dili mahurot ang resources pagkadigyan na dili mabigla ang ang ecosystem ba sa pagkahurot sa sa tuang resources pa nya dili pud ta mapiktuhan pod sa human being para lang pud sa tuang mga anak pod gadugiyan
para magka padayon ang life ba para sa earth ba. Wala na siya. Sige sir, so salamat sa imong time nga gihatag. So say hi to our vlog. Good afternoon, ma'am. My name is Aldwin Lipo from BS Math. Kanang nalami pangota naman ba regarding sa among project with ma'am ginakon karon about sa interview about sa ecosystem. So akong pangota naman ba is about kanang sa housing ma'am. Kasi possible cause na ng housing ma'am. Kasi possible effects ani sa ecosystem. Kasi possible food solution ma'am. Para kahit paano ma-lessen ang iyang effect sa atong ecosystem. Okay, so good afternoon. I am Miss Pichilin Hilario from the CELA faculty. So based on my own understanding or idea about why there is a housing in a certain country or even a place, maybe because some of the company they want to establish housing wherein it is eye-catching and more interesting to the people. One of the cause that might happen in our ecosystem is number one, there might be a landslide, a flash flood. It is because if the area is more on trees, then probably they will cut those trees so that they can establish houses or buildings. If that will continue in the near future, then we people, we will also face the consequences based on our action, because not all areas there is a need to build houses. And for me, one of my possible solution is to really stop and to promote a campaign or poster na kung unsa ang mga possible kanang outcome or result if we continue build houses na maapektuhan ang atong ecosystem, most especially our environment. Kay if ever na ay landslide or flash flood, of course kita ra gihapon ang mag-suffer. So mo na siya ang ako ang understanding about your question. Thank you very much, ma'am. I hope tapos lang to, ma'am. Thank you kayo sa imong time, ma'am. Salamat, ma'am. I hope I answered your question. Okay. Thank you so much. You're welcome, ma'am. Thank you. So good afternoon, sir. Nalang ko yung question, sir, baka ng what are the causes and effects of climate change and possible solution po? So, para sa ako, ang climate change kay ang nag-cause niya kay ang mga wrongdoings nga binuhatan sa mga tao, like bisanaasa sila ang labay og basura, man kanang pagsunog og mga plastics that causes air pollution, and ang possible effects kay mobalik ra gyapon sa mga tao, like kanang malanghap nila ang mga aso nga kanang makadaot silang baga nga mag-cause nga sila magkasakit, mobalik ra gyapon sila ilang mga binuhatan. And the possible solution is kanang kanang proper waste management and kanang self-discipline. Mahal na siya. Okay, thank you, sir. Sa imong name? So my name is Ryan Ray Bilo Chavez. Say hi sa vlog, sir. Thank you. Good afternoon, sir. I am Swet Kambare from BS Math, and nalang ko'y question. Unsa ang kanang possible cause and effect sa corruption and also possible solution to it? Para sa ko, ang cause sa corruption is kanang mga tao sa government na ilang ginahon na is ilang mga sarili lang na wala sila paki sa ilang mga palibot ba, mga tao sa uban, mga tao nga pobre na kayo, so wala sila ginahatag. Kumbaga, ilang ginakurakot ang mga kwarta or uban pang mga kasapi gani. And then, ang possible nga effect ani is mas mudagan pa ang mga tao nga mas mupobre kay walay nahatag mga, for example, is ayuda, mga anak is kanang kay tungod kay gikurakot sa mga sa tao nga sa government. Then ang possible solution ani is kanang ang mga tao nga maayong ana nga kurakot is dapat tanggalon na sila sa serbisyo. Kay kung magpadayon man gud sila, mas mudagan pa ang magkalisod nga tao diri sa Pilipinas. Thank you, sir. May I ask po your name? Ako day si Ken Jade. Thank you, sir. Thank you. Guys, naana namin diri sa gawas, guys. Ay, para mga taga-gawas na mong interview, so tanawan nato kung asa na sila padulong.
Good afternoon, sir. I'm Lizelle from BSED Math sa DCC po. So my question po is, what are the possible causes and effect of teenage pregnancy and as well as the solution po? So ang cause first of all sa cause sa teenage pregnancy kay magikan yun na siya sa parents. First kay sa parents kay lack of attention or kanang mga tambag sa parents god like effect ana po kay aside sa madungagan og daghan og bata or tawang population sa earth or sa kalibutan ang mga bata kay wala sila yung mga saktong knowledge lagi about sa usaon pagbuhian ang bata. Then ang solution na kay na may kuan daghan nga programa ato ang government karon. So habang bata pa ka or napaka sa school ginakandak pa puna sa school kana mga tawagan ng mga seminars. So ang naay mga government nga murag panukala nila nga magkandak mga seminars sa school para ana related sa teenage pregnancy. So ikaw bata pa ka dapat mag-unahon na pagsakto o about sa imong future di kay mag-una-una lang ka or magpasaya-saya lang kasi imong lawas pabuhat mo ning ana then labi sa ulahay ang pagsisisig. Sige, sir. Thank you kay sir. Good afternoon, te. Ako day si Sweat Kambare from DCC. Mautana lang ko, unsay ka na possible na hinungdan nga nung daghan og basura? Ay, kaya nagpataka mas laglabay, kaya mangaon sila, gikan sila diha. Taka laglabay, takag hulog, takag bilin, mo na siya. Possible epekto po, ana? Ana siya, o epekto gud ana, magkatag na diha tanan. Di siyempre, lain na kay tatanawon, hugaw kay tatanawon. Oh. How about po ang solusyonan? So, na to ni pag-solusyon? Ang solusyonan na kinahanglan ikaw, imong basura, imong hipos. Imuhang basura, ikaw imo nang isulod sa imuhang bulsa, isulod nimo sa imong bag, didto nimo na ilabay sa inyong basurahan. Para ana na siya, para limpyo tong palibot. Di ba? Tama? Thank you po. Mayong hapon sa inyo ate kanang karon day mag-conduct mig interview about kanang what are the possible unsay mga posibleng cause sa kanang corruption. Para sa imo ate unsay niya hinungdan nga nung corruption. Ano para sa nangingkod sa mga politika karon. Di man gyud na mawala nga naagid na siya gyud. Kay kung kita nga bawat gobyerno nagalingkod karon kung wala may corruption ayahay ta kay naatanan ang produkto nato tanan diri. Nya makugihan pod ang mga Pinoy ba. Yeah. Te kung panalitan unsa poy kanang murag makita jud natong epekto ng korupsyon sa sa mga tao. Siyempre kung namalay corruption di bagsak ekonomiya kita gyud. Ra gyud. Yeah. Kanang te kung ikaw te pangayuan kag solusyon unsa imong pwede mahatag nga solusyon para maiwasan ang korupsyon te? Dili magkurap. So salamat te. Ako day si Jerry Novela te. Pwede mangayo mi sa imong pangalan te? Cindy. So karon kay magpasalamat ang Ate Cindy. So say hi to our vlog te. Sige, salamat te.